Walang katulong na makayanan ang galit na bilyonaryo hanggang sa ginawa ito ng maliit na batang babae na imposible. Ang lungkot ni Marcus Whitmore ang nagpahirap sa kanya. 47 na katulong sa bahay ang nagbitiw sa loob ng 6 na buwan. Nang umalis ang huli, ang kanyang 7 anyos na si Emma ang gumawa ng hindi inaasahan. Ang pag-ibig niya ang sumira sa mga dingding na hindi kayang sirain ng kahit sinong matanda. Isang kwento ng pagkawala, paghilom, at kapangyarihan ng isang anak na babae. Bago tayo magsimula, ipaalam mo sa comments kung anong oras na at saan ka nanonood. Simulan na natin. Nakatayo si Marcus Whitmore sa bintana ng kanyang malaking bahay, nakatitig sa wala. Ang kanyang anino ay nagpapakita ng isang lalaki na mukhang 20 taon na mas matanda kaysa sa kanyang 42. Madilim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang panga niya ay nakakuyom ng mahigpit na sumasakit. Sa likod niya, may tunog ng nababasag na pinggan na umalingaw sa halway. Sorry po, Lil Whitmore. Isang nanginginig na boses ang tumawag. Hindi ko sinasadya. Lumabas ka. Hindi lumingon si Marcus. Hindi niya kailangang makita ang takot sa isa pang mukha. Nakita na niya iyon 46 beses dati. Sir, pwede ko pong linisin. Sabi ko lumabas ka. Ang kanyang sigaw ay umuga sa mga bintana. Narinig ang takbuhan ng paa tapos katahimikan. Isinara ni Marcus ang mga mata. Mas masahol pa ang katahimikan kaysa sa ingay. Sa katahimikan, naririnig niya ito. Ang tawa ng kanyang asawang si Sarah. Ang paraan ng paghuni niya habang nagluluto. Ang lambot ng boses niya kapag nagbabasa ng bedtime stories kay Emma. Wala na. Lahat na wala. 6 na buwan na ang nakalipas, isang lasing na driver ang nagnakaw ng buong mundo niya sa isang saglit. Maliban kay Emma. Ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae ay nandyan pa rin, naglalakad sa malaking bahay na parang multo, sinusubukang maging invisible, sinusubukang huwag galitin ang daddy. Ang isipin na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang kutsilyo. Si Grace Mitchell ay 29 taong gulang at propesyonal na katulong sa bahay sa loob ng 6 na taon. Sa panahong iyon, nagtrabaho siya para sa mga demanding na celebrity, perfectionist na businessman at mahirap na pamilya. Nahawakan niya ang mga tantrums, unreasonable expectations, at impossible schedules. Pero si Marcus Whitmore ay iba. Hindi lang siya mahirap. Sira siya. At ang kanyang pagkasira ay sumisira sa lahat sa paligid niya, kasama na ang kanyang anak. 11 araw lang si Grace. Ang pinakamatagal ay 2 linggo. Ang pinakamaikli ay 4 na oras. Ngayon, habang inaayos niya ang kanyang pink na uniform at cleaning supplies, nararamdaman niya ang isang bagay na bihira niyang maramdaman. Pagkatalo. Pero higit pa roon, heartbreak. Hindi para sa sarili niya. Para sa maliit na batang babae na nakatingin mula sa pintuan. Nakatayo si Emma doon sa kanyang red cardigan at turquoise shirt. Ang kanyang green pants ay medyo maiksi dahil walang nakakaalala bumili ng bago. Ang kanyang magandang brown hair ay magulo dahil walang oras na suklayin ng maayos. Ang mga mata niya, ang mga malungkot at matalinong mata na hindi dapat taglayin ng 7 taong gulang, ay sumusunod sa bawat galaw ni Grace. Aalis ka rin? Ang boses ni Emma ay halos bulong. Natigilan ang kamay ni Grace sa kanyang maleta. Lumuhod siya, ang kanyang puting apron ay kumulot. Oh, sweetheart. Lahat umaalis. Nanginginig ang labi ni Emma. Daddy ang nagpapalis sa lahat. Ang tatay mo ay nagdadaan sa napakahirap na bagay. Namimiss niya si Mommy. Niyakap ni Emma ang sarili. Namimiss ko rin si Mommy pero nandito pa rin ako. Ang simpleng katotohanan nito ay tumusok sa puso ni Grace. Ang batang ito ay nalulunod sa parehong lungkot, pero kailangan niyang maging matatag dahil nakalimutan na ng tatay niya kung paano. Tumayo si Grace, sinuot muli ang kanyang yellow cleaning gloves ng huling beses, hinawakan ang handle ng kanyang navy suitcase. Kailangan niyang umalis. Hindi niya kayang ayusin ito. Walang makakaya. 46 na tao ang sumubok bago siya. 46 na tao ang nabigo. Pero habang naglalakad siya patungo sa pinto, narinig niya ito. Grace, wait. Please don't go. Please. Tumatakbo si Emma,
ang maliit niyang paa ay mabilis na gumagalaw, ang red cardigan ay lumilipad sa likod niya na parang cape. Tumutulo ang luha sa mukha niya. Grace, Grace, bumalik ka. Nasa study si Marcos nang marinig ang sigaw ng anak. Ang hilaw na desperation sa boses nito ay tumago sa fog ng galit at lungkot niya na parang kidlat. Lumabas siya ng bahay at nakita si Emma na hinahabol ang katulong, nakalahad ang mga braso, buong katawan na nanginginig sa iyak, at may nabasag sa loob niya. Nagsimulang tumakbo rin siya, ang mga kamay ay lumilipad sa ulo sa horror. Ano na ba ang nangyari sa kanya? Ano ang ginawa niya sa anak niya? Huminto si Grace sa dulo ng driveway. Lumilingon siya, hawak pa rin ang maleta, at sinunggaban si Emma nang bumangga ang maliit na bata sa kanyang mga binti. Please don't leave me, umiyak si Emma. Lahat umaalis. Una si Mommy, tapos si Imret Peterson, tapos si Miss Rachel, tapos si E. James, tapos si Miss Angela, tapos si Imra Lopez, at binanggit niya silang lahat. Lahat ng katulong, lahat ng sumubok tumulong, lahat ng pinaalis ni Marcos sa galit niya. Nakarating si Marcos sa kanila na hingal, at ang nakita niya sa mukha ni Grace ay hindi galit o takot. Piti ito at mas masahol pa iyon. Emma, sabi niya ang boses. Pero hindi binigkas ni Emma si Grace. Mas hinigpitan pa niya ang yakap. Magiging mabait ako, Grace. Promise, aayusin ko ang kwarto ko araw-araw. Magiging tahimik ako hanggang hindi na malalaman ni Daddy na nandyan ako. Please lang, huwag kang umalis. Ang mga salita ay parang palaso. Bawat isa tumatama sa puso ni Marcos. Magiging tahimik ako hanggang hindi na malalaman ni Daddy na nandyan ako. O Diyos, ano ang ginawa niya? Emma! Basag ang boses ni Marcos. Lumuhod siya sa driveway, hindi na inalintana na ang mamahaling pantalon niya ay dumidikit sa graba. Emma, tingnan mo ako, please. Dahan-dahang lumingon si Emma sa kanya, mukha na puno ng luha. I'm so sorry, bulong ni Marcos. I'm so sorry. Bakit lagi kang galit, Daddy? Maliit at basag ang boses ni Emma. May ginawa ba akong mali? Hindi. Sumabog ang salita mula sa kanya. Hindi, sweetheart. Wala kang ginawang mali. Wala. Nabigo ang boses niya. Gently hinawakan ni Grace ang balikat ni Emma. Baka pwede akong manatili, please. Tumingala si Marcos sa kanya, at sa unang beses sa loob ng 6 na buwan, may iba sa mga mata niya kaysa sa galit. Desperate, masakit na pangangailangan. Please, alam kong wala akong karapatan magtanong, pero please, kahit 0 minutes lang. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nagdalawang isip si Grace tapos dahan-dahang tumango. Inilagay niya ang maleta. Tiningnan ni Marcos ang anak. Talagang tiningnan. Nakita ang maiksing pantalon, ang magulong buhok, ang pagod sa batang mukha, kung gaano siya pumayat. Nakita ang takot at lungkot na pumalit sa dating maliwanag ng ngiti. Nang mamatay si Mommy, simula niya, nanginginig ang boses, parang namatay rin ako. At nagalit ako ng husto. Galit sa lasing na driver, galit sa Diyos, galit sa mundo, galit sa sarili ko dahil hindi ako sumama sa inyo sa kotse noon, galit dahil hindi ko naprotektahan siya, hindi ko na isalba. Nanginginig ang ibabang labi ni Emma. Pero ang ginawa ko, nabasag ang boses ni Marcos. Ang ginawa ko ay hindi mapapatawad. Nakalimutan ko na hindi ako lang ang nawalan. Nawalan ka rin ng mommy mo, Emma. Ang maganda, mapagmahal na mommy na kumakanta sa'yo, gumagawa ng favorite pancakes mo, at tumutok sa'yo tuwing gabi. At sa halip na tulungan kita, sa halip na maging daddy mo, iniwan kita mag-isa. Ginawa kitang invisible sa sarili mong bahay. Tumulo na ang luha sa mukha niya. Pinalayas ko ang lahat na sumubok tumulong dahil ayaw kong gumaling. Gusto kong manatiling galit dahil mas madali ang galit kaysa lungkot, mas madali kaysa harapin na wala na talaga siya. Pero ikaw, dahan-dahang inabot niya at sumubsob si Emma sa kanyang mga bisig. Kailangan mo ang daddy mo at wala ako. I'm so sorry. I'm so sorry. Umiyak si Emma sa balikat niya. Kailangan kita, Daddy. Sobrang kailangan kita. Alam ko, baby. Alam ko. Matagal silang nanatili doon, ama at anak, magkayakap sa driveway habang pinapanood ni Grace na mailuha rin sa sariling mata. Sa wakas,
Humiwalay si Emma at tiningnan ang tatay niya nang may 7 taong gulang na karunungan na sumisira at nagpapagaling ng puso ng sabay. Daddy, hindi gusto ni Mommy na magalit ka. Pinunasan ni Marcus ang mga mata. Alam ko. Gusto niyang maalala mo ang masasayang bagay, tulad ng lagi niyang sinusunog ang cookies pero kinakain pa rin natin. At kung paano siya sumasayaw sa kusina kahit walang tugtog, at kung paano niya sinasabi na ang pamilya natin ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Bawat salita ay regalo at sugat ng sabay. Tama ka, bulong ni Marcus. Tama ka talaga. Hinawakan ni Emma ang kamay niya. Pwede ba nating subukang maging masaya ulit ng sama-sama? Tiningnan ni Marcus ang anak, talagang tiningnan, at nakita si Sarah na tumitingin pabalik sa kanya. Hindi sa malungkot na paraan, sa magandang paraan. Buhay si Sarah sa kabaitan ni Emma, sa lakas niya, sa kamangha-manghang kakayahang magmahal kahit binigyan siya ng lahat ng dahilan para hindi. Sabi niya ng matatag. Pwede nating subukan ng sama-sama. Tumayo siya at lumingon kay Grace na pinupunasan rin ang mga mata. Miss Mitchell, hindi ko deserve na humingi ng kahit ano, pero humihingi pa rin ako. Pwede mo bang isaalang-alang na manatili? Hindi lang bilang katulong, kundi bilang isang taong makakatulong sa akin na matutunan ulit kung paano maging tatay. Isang taong makakatulong sa akin na maibalik ang bahay natin sa paraang deserve ni Emma. Tiningnan siya ni Grace ng matagal. Nakita niya ang pagkasira. Pero nakita rin niya ang iba ngayon. Isang bagay na wala dati. Pag-asa. Kailangan ko ng sariling terms, sabi niya sa wakas. Kahit ano. Dadaluhan mo ng grief counseling kayong dalawa, sama-sama at hiwalay. Kakain kayo ng hapunan kasama si Emma tuwing gabi, kahit sandwich lang. Humingi ka ng tawad sa batang ito araw-araw hanggang maniwala siyang deserve niya. At hindi na, sisigaw sa bahay na ito. Kung darating ang galit, lalabas ka at huminga hanggang mawala. Deal. Tumango si Marcus, bagong luha ang tumulo. Deal. At isa pa. Kinuha ni Grace ang maleta, tapos inilagay ulit at tinanggal ang yellow gloves. Ikaw ang magluluto ng hapunan ngayong gabi, ikaw at si Emma, sama-sama. Natakot si Marcus. Hindi ako marunong magluto. Si Emma ang magtuturo sa'yo, di ba, sweetheart? Nagbago ang mukha ni Emma. Sa unang beses sa loob ng 6 na buwan, tunay na ngiti ang sumilay sa kanya. Alam ko kung paano gawin ang spaghetti ni Mommy. Well, medyo. Madalas ko siyang pinapanood. Kung ganoon, iyon ang gagawin natin, sabi ni Marcus, hinawakan ang kamay ng anak. Ikaw at ako, sama-sama. Gabing iyon, magulo ang kusina. Nabati ang sauce sa dingding. Dumikit ang noodles sa kisam. Natakpan ng harina at tomato paste sina Marcus at Emma, tumatawa ng mas malakas kaysa sa kalahating taon. Pinapanood sila ni Grace mula sa pintuan, naka-cross arms, may ngiti sa mukha. Natapos natin, Daddy. Itinaas ni Emma ang plato ng bukol-bukol at medyo nasunog na spaghetti. Hindi kasing galing ni Mommy, pero... Perpekto ito, putol ni Marcus, hinila siya sa yakap. Perpektong-perpekto dahil ginawa natin sama-sama. Yakap pabalik si Emma at binulong, I love you, Daddy. Isinara ni Marcus ang mga mata, hinawakan ng mahigpit ang anak. I love you too, Emma, sobra. At promise ako, nandito na ako ngayon, talagang nandito. At totoo nga. Hindi madali. May mahihirap na araw. Mga araw na parang dinadaganan siya ng lungkot na parang truck, at gusto niyang basagin ang mga bagay at sigawan ang langit. Pero sa mga araw na iyon, naaalala niya ang pangako. Naalala niya ang anak. Naglakad siya, tinawagan ang therapist, huminga hanggang mawala ang bagyo. Dahan-dahan, naging tahanan ulit ang malaking bahay. Bumalik ang tawa ni Emma. Laging nasusuklay na ang buhok niya. Laging sukat ang damit at hindi na kailangang maging invisible. Natutunan ni Marcus na ang lungkot ay hindi nangangahulugang kalimutan si Sarah. Ibig sabihin, dalhin ang memorya niya ng may pag-ibig sa halip na galit. Ibig sabihin, maging ang tatay na gusto niya. At lahat ito ay nagsimula sa isang imposible na sandali. Ang sandali na ginawa ng 7 taong gulang na anak niya ang hindi kayang gawin ng 47 katulong. Pinaalala niya kung paano magmahal.
Ang pag-ibig ni Emma ang nagligtas sa tatay niya mula sa sariling lungkot. Kung hinawakan nito ang puso mo, pindutin ang like button at mag-subscribe. I-share sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Comment, nakakita ka na ba ng pag-ibig na naghilom ng imposible na sakit?